mo na kung ano nangyayari ngayon. Si Don Servando ay patuloy na nagpapalawak ng kanyang lupa sa masama o maruming paraan. Ngunit wala tayong sapat na katibayan upang siya may pagharap ng sakdal. Ang mga taong bayan naman, hindi natin sila masisusi kung sila nagwalang ini. Takot sila sa mga kalamay ni Don Servando. Walang mga na sumaksi o tumulong sa atin. Ito na lang ay isipin mo, Luis. Matagal na tayong nananawagan upang tayo magkaroon ng tauhang tutulong na magpairal ng batas. Ngunit, narito pa rin tayo. Sa Kapitolyo man, ganoon din. Hindi ko sila mahinga ng tulong sapagkat hanggang may laganap ang kaluluhan. Pero ngayon na nakikiusap ako. Habang may panahon pa, umalis na tayo rito. Tinalulungkot ko, Diana. Ngunit sa ganitong pagkakataon, ay hindi ko maaaring talikuran ng mga kaibigan ko at kanay. Kailangan nila ako. Ngunit ang hangaran lamang ni Roque ay makunya sa yung tungkulin mo bilang yapi. Bakit hindi mo na lamang ibigay sa kanya? Umalis na tayo rito. Maaari naman tayo mamuhay sa ibang lugar. Alang-alaman lamang sa ating anak. Mahal kita at ang ating anak. Ngunit tungkulin kong pangalagaan ang katahimikan ng bayan nito. Ipagkikipagsapalaran mong yung buhay dahil sa iyong lugurin. At kung mapamag ka, paano kami? Huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako. Ngunit napakarami nila. Si Don Servando ay makapangyarihan. At hindi siya kailanman papayag na malihis ang kanyang mga balak. Alam mo ba kung anong mangyayari kapag umalis tayo? Karamihan ng tao ay aalis din. At yan ang gusto mangyari ni Don Servando. Para akong sumuko sa kanyang kapangyarihan. At dahil diyan, ang taong bayan ay mapapahirapan. Hindi, Diana. Hindi ko pagpapalit ang paggalang na pinakita sa akin ng tao. Sa anumang maaaring mangyari sa akin.
wala. Pero bukas, marami ako may uwi. Saka huwag kayong tatakbo yung bilis na ba? Nagagawag tuloy sa inyo. Wala nga eh. Huwag kayong tatakbo yung bilis na ba? Okay. Oo. Parang na rin yun. Ayan, may marunong magbilang na. Sino? Sige nga, magbilang nga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ikaw, marunong ka. Kaya tatlo. So, ano ka? Ka? Ikaw. Gantan, ikaw. Bilang. Sige. Kaya tatlo. So, ano ka? Kaya tatlo. Ay, kalmo! Anong butterfly sa Tagalog? Ang bukid. Ay, mga bata. Sige, tulog na. Gabi na. Oh, tutulog na raw kayo. Ha? Oh, kiss mo na. Okay, go. Sige. Ano? Parang bukid. Naku, yung mga anak mo. Hanggang sa loob, panay ang pakiusap na huwag muna silang matulog. Mahal na mahal ka ng mga anak mo. Tuloy na ba ang pagpunta ko sa bayan bukas? Oo. Uuwi ka rin ba bukas ng gabi? Hindi siguro. Malamang sa bayan na ako matulog. Bakit? Wala naman. Ayoko lang abutin ka ng gabi sa daan eh. Siya nga pala, baka makalimutan mo yung bilang ko sa iyo. Alin, yung alampay na nakita natin noon? Ay, hindi. Hindi ko kalilimutan. Daniel, maligaya ka ba sa book na ito? Oo. Bakit mo na itanong? Kasi nung araw, bago tayo lumipat sa book na ito eh, halos wala kang tingin sa kalalakbay. Alam ko, basta isang katulad mo mahirap mamalagi sa isang lugar. Bakit naman magiging mahirap? Sa katunayan, hindi ba ako pumili sa lugar na ito? Baka namang ikaw nagsasawa na dito. Aba hindi. Naniniwala akong mapapaunlad natin ang lugar na ito. Lalaking ating mga anak na walang tinitingnan ng sinuman. Sapagkat narito sa lupang ito ang kanilang magandang kinabukasan. Ang pag-aaral ng mga batang inisip ko. Maaari ko naman sila dito turuan pa sa Mandala. Kung malalaki na sila, saka ko na sila papag-aralin sa bayan. Tayo na, magpahinga na tayo. Maagang alas na bukas eh. Si Roque. Okay. Oh, okay.
Dumating ang pagkakataon mo, Roque. Alam kong matagal mo ng pangarap ang maging hepe ng pulisya. Kaya pinatawag ko si Quintino de Serio kung makatulong mo. Kinakailangan, huwag kang papantos. Ikaw lang, wala kang tiwala sa akin. Gusto pa ako magsama. Kaya ko naman si Ricky mag-isa. Alam namin yun. Ibig lang makatiyak ni Don Servando. Iba na yun na kasi siguro. Bakit? Hindi ko ba kaya mag-isa yun? Hinamatan mo ba ako? Tama na yan. Okay. Basta't napatay mo si Luis. 1,000 piso ang para sa'yo. At asahan mo, nang pinangalan ko sa iyong pwesto na maging hepe ng polisiya sa bayang ito, ay sa'yo. Sigurado yun, Servando. Ngayon pa lang, ipalagay mo ng patay na si Luis. Dani, kani kayo? Nanay! 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 Huwag ka matakot, anak. Nanay! 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 Tatay, magtago ka dyan. Dani, tago mo si Nere. Nasaan ang asawa mo? Bakit niyo hinahanap? Marami pang tanong-tanong! Nasaan? Wala siya rito eh. Nasaan niya? Nagpunta sa bayan. Kailan siya babalik? Hindi ko matiyak. Baka bukas. May itsura ang babae niya na. Bakit hindi muna natin siya paparausan? Tama! Habang naghihintay tayo! Napakabango pa. Nangawa. Parang niyo nangawa. Tutuwan niyo ako. Parang niyo nangawa. Bakit ito bang naawa sa akin? Hindi lang makakaganti sa kanya. Iwan niyo. Tama na!
Layo mo ako sa lugar niyo. Masama ang tanda ko. Hindi na yata ako makatatagal. Pero dapat kang malaman tungkol sa akin. Magaling ka mabuti. Hindi Luis Sacramento ang tunay kong pangalan. Hindi. Luis Balion. May kapatid ako nagngangalang Daniel. Puntahan mo siya. Pumunta ka sa Siling Bato sa Tadyakas. Hanapin mo isang taong nagngangalang Apo. Siya makapagtuturo siya kung saan mo matatagpuan ang kapatid. Kapag nagkita na kayo, banggitin mo ang katagang Santo Cristo. Alam na niya kung ano kanyang gagawin. Isa pa, Pepe. Huwag mong paalam sa taong bayan na nangyari sa akin. Maging kita yan, ha? Oo. Pangako mo, Pepe. Pinapangako mo.
totoo, Pepe? Anong kalagayan ni Luis? Totohanan lamang sinabi ko, Diana. Buhay si Luis. Bakit mo siya kailangan ilayo rito? Meron namang doktor dito sa klinika. Sa pinagdalhan ko sa kanya, iligtas siya. Kung sa klinika dito ko siya dadali, ay madali siyang mapupuntahan ng mga tauhan ni Don Servando. Mamamatay siya nang walang kalaban-laban. Dalhin mo ako sa kanya. Diana, hindi kita maring sama ron. Bakit hindi? Asawa ko siya, kailangan niya ako. Hindi mo ako naintindihan, Diana. Kung pupunta tayo, ay maaari tayong masundan ng mga tauhan ni Don Servando. Basta ipanatag mo na lamang yun. Kailangan tanging paraan upang makaligtas siya. Biniling kita kay Mangiling at tingin ka. Sa baba sa mga malay habang wala pa sila.
tagal mong hindi nagsatyag dito. Ano kaya ang itsura ng mukha ni Daniel nang makita niyang patay na lahat ang mga mahal niya sa buhay? Ikaw lang eh. Ang sabi ko sa'yo, hintayin na natin. Di sana lalo kang nasiyahan. Tuloy, napatay na natin. Hindi bale. Madali na nating mapatay si Daniel. Sapagkat sa ngayon, hindi na tayo maghihirap sa paghanap sa kanya. Siya na mismo maghanap sa atin. Pero kailangang magdusa muna siya, katulad ng pinagdusa ko. Nang maramdaman naman niya ang sakit ng pangyayari sa kanyang asawa at mga anak. Magandang araw ho sa kanila. Ay, magandang araw naman. Kayo ho ba si Mang Ambo? Ako nga. May nakapagsabi ho sa akin. Nasa inyo ko raw malalaman kung saan ko makikita si Daniel Barrio. Kaibigan yung matalik ako ng kanina. Mari ho bang sabihin sa akin kung saan siya makikita? Sa nalulungkot ho namin, hindi namin nalaman kung saan siya naroon ngayon. Mahalaga ho ang sadya ko. Kailangan ko siyang makaw.
Baka sakaling bumalik ka dito. Magtuloy muna kayo. Sige, tuloy kayo. Baka malayan pinanggalingan nyo na makapagpahinga kayo. Wala kasing sakit ang nangyari dito. Ang kanyang asawa ay walang alam sila. Sa pinagpamukat nila na pagmumutin na At ngayon napagpatak din balita sa mga. Pinambangan at napatay ka ng kapatid ng silitan. Mga ba sinasabi ko eh? Sa bahay na ba natin inabangan si Baryon? Wala siyang kaligtas-ligtas. Oo nga, hindi pa tayo nalagasan ng apat. Mukha ngayon, ayaw pa ngayon ang lumalabas na nagtatago. Parang tago! Sino nagtatago? Ikaw! Sinisisi ba ako? Hindi ka sinisisi. Nasasabi ko lang. Naisahan niya lang ako. Pero sa susunod, hindi na siya makaliligtas. Maaring hindi na ho magtagal at babalik na si Luis. Kailangan lang ho siya magpalakas. Salamat naman at nakaligtas si Hepe. Kung hindi, kawawa tayo sa pangkat ni Don Servando. Baka naman meron kami maitutulong sa'yo. Oo nga naman. Huwag kang magkatubiling magsabi sa amin. Maraming salamat. Hayaan ninyo at kapag nangailangan ako ay magsasabi ako. Paano, Diana? Alis na kami. Oo nga, kanina pa kami. Kumusta mo na lang kami kay Hepe? Makakarating ho.
Maraming salamat sa inyong pagdalaw. Aalis na kami. Daniel, may tao naghahanap sa iyo dito eh. Kaibigan daw ni Luis. Pepe ang pangalan. Ilang araw ko na niyang hinihintay eh. Mahalagang bagay daw ang pakay sa iyo. Ako'y kaibigan matalik ni Luis. Si Luis. Daniel, may nangyari daw sa kanya. Siya daw ay tinambangan. Bago siya nalagutan ng hininga, ay hiniling niya sa akin hanapin kita at banggitin lang sa iyong katagang Santo Cristo. At pipilitin kong pakiusapan si Colonel Kimura. Kaya huminahon kayo mga kababayan. Iniawa sa atin ng Panginoong Diyos. Maaaring sumuko si Daniel Barrion at makakaligtas pa ang mga bata. At pipilitin kong pakiusapan si Colonel Kimura. Naintindihan ninyo? Kaya huminahon kayo mga kababayan. Huminahon kayo. Sandali lang! Sandali lang! Makinig kayong mabuti. Isang bagay lamang ang makapagliligtas sa kamatayan ng inyong mga anak. At yan ay ang pagsuko ng gerilyang si Daniel Barrion. Malapit nang matapos ang itinakdang oras ni Colonel Kimura. Ngunit, kung merong isa sa inyo na makapagtuturo kung saan mahuhuli at makikita si Daniel Barrion, ay may pag-asa pang mabuhay ang inyong mga anak. Martin, tulungan mo ako makiusap kay Colonel Kimura.
Huwag ninyong parusahan ng mga kawawang batang yan. Wala silang kamalay-malay sa mga pangyayari. Hindi ka ba naawa sa mga inosente na yan? Sa kanilang mga magulang? Pinalulungkot ko, Alcalde. Busunod lamang ako sa kanila. Ilang saglit na lamang ang nalalabi. Susunodin ang eskwelahan ito. Sana ito'y maging aral sa inyong lahat. At huwag niyong pamarisan ang gerilyang si Daniel Baryon. Lumalaban sa Imperial Hapones. Maraming salamat, Daniel. Ang buong bayan ay... Mabuti naman na isipan niyo sumuko, Daniel. Kung natraso ko pa ng ilang minuto. Sir, naabo na ang mga bata sa loob ng eskwela.
Daniel, hindi siya. Napahamak ang mga bata sa eskwela. Nabalitaan ko ang mga pangyayari dito sa Santo Cruz. May toro ay pinasusuko ng mga ito. At napag-alam ko rin na may mahalaga kami at malayo ka sa bayan. Kaya ako na ang silbi. Paano kaya kita magagantihan, Lee? Nagawa mo na, Daniel. Magkakaligtas mo sa akin ngayon. At saka nung malay mo, baka balang araw mangyari ulit. Katulad itong nangyari sa Santo Cristo. At ikaw naman ang umako sa akin. Ano ngayon ang binabalak mo, Lee? Ba't hindi ka pa sumama sa akin? Hindi maaari, Daniel. Maghihintay ang aking mga tawa sa bundok ng Mawa. Kaya nga pala, Daniel, kung sakaling matapos ang digmangit at tayo'y palaro, saan kita matatagpuan? Natatandaan ba yung kaperasong lupang nabili ko sa kanan ng bundok? Sa Dadyanga? Oo. Ang layo naman. Doon ko pa pinakilala si Elena. Kaya nga pala, kamusta ang mga anak mo? Wala pa akong balita pero panatag ang loob ko dahil nandun naman si Ambo. Talaga si Ambo kahit kailan maasahan. Paano, Daniel? Saka na lang tayo magkita kung tayo papalaan. At kamusta mo tuloy ako? Si Elena at si Ambo. Kaya nga pala rin, kung sakaling mangailangan ng tulong ito sa atin, banggitin lang ang katagang Santo Cruz. Chef hindi na naman buksan yung kabarit na yan eh. Hindi lang yan tinindi. Datang sugalan, bukas na. Saudi, malamang malarang ang kaguluhan sa ating bayan. Sobrang ang pang-abos yung ginagawa ng pangkat ni Don Servando. Kagabi lamang, sa tapat mismo ng ating bahay, may binaril. Wala na ba tayong magagawang paraan upang malutas ang mga kaguluhan na nangyayari sa atin? Kawawa naman ho ang taong bayan. Halos lahat ng mga tao ay hindi na lumalabas sa kanilang mga tahanan, lalong-lalo na ho ang mga kababaihan. Hindi naman ho kaila sa inyo ng ilan na pinagsamantalahan. Wala man lang umutis sa may mga kasalanan. Akala pa ninyo hindi ko nalalaman ang mga nangyayari. Patunayan, nagpautos na akong muli. Humingi na ako ng tulong sa Kapitolyo, hindi ba, Bise? Oo, yung sinasabi ni Alcalde. Kaya lang, hanggang ngayon wala pa ako tinatanggap na kasagutan mula sa kanila.
At sa pakinig ko, doon mismo may kaguluhan din. Ang tanging pag-asa natin ay ang pagbabalik ni Luis. Idalangin natin kahit manuwari ay gumaling siya sa lalong madaling panahon. Diana? Diana? Luis! Luis! Patawarin niyo ako, Diana. Kung pati sa'yo, kinailangan mo pa rin muli. Pinaliwanag lahat sa akin ni Ted. Ang kagulo ang nagaganap dito. At ang pagpapahalaga ni Luis sa mga mamamayan. Kasi naging dahilan ng kanyang pananatili dito. Ang pagtutulungan namin magkapatid. Ay hindi lang ngayon ang ngayon. Sa kanilang pagtutulungan, ay may ilang pagkakataong si Luis ang nagpapanggap sa katauhan ni Daniel. Diana, sa ikapagtatagumpay ni Daniel, sa pagpapatuloy ng tungkulin at layunin ni Luis sa bayang ito, ay kailangan ng tulong mo. Alam kong mahirap para sa iyo magkunwari at isipin buhay si Luis. Ngunit yan ang kailangan gawin mo. Alang-alang sa iyong asawa. At ang pagkakautang nila sa kanyang buhay ay pagbabayaran nila. Pangangalagaan ko ang buong katahimikan at kaayusan At pangangalagaan ko ang buong katahimikan at kaayusan. na ipatutupad ko ang umiiral na batas sa bayang ito Ay patutupad ko ang umiiral na batas sa bayang ito. nang may katarungan at walang kinikilingan. Na may katarungan at walang kinikilig. At sa gawain ito ay kasinanawa ko ng buong may kapal. At sa gawain ito, kasi nawa ako ng buong may kapal. Saan pupunta? Mamaya na kayo bumalengke. Sasamahan namin kayo at hindi pa kayo magbabayad sa inyong bibilin. Umupo muna kayo sa loob. Hindi pwede, magagalit yung nanay namin eh. Ano hindi pwede? Hindi pwede yun eh. Ano hindi pwede? Kung mababula na yung kasama yung dalawang lalaki, hindi na kayo sasama sa amin? Tayo na! Hindi! Hindi na, pagbigyan mo na kami. Upo ka dyan. Mamaya na tayo bumamalengke. O, bigyan natin ito ang dalawang baso. Mag-inuman muna tayo, ha? Ano nga bang pangalan mo, ha? Ano pangalan mo? Yan. Ang ganda ng pangalan mo. Bagay na bagay sa'yo. Ano muna tayo? Muna muna tayo. Muna muna tayo. Hindi lang nali mo. Hindi lamang yung bilhin. Gawin sila! Nabuhay pala ito si Efe. Yung mga bayan ninyo, lagay niyo sa mesa. Alam namin magaling ka sa baril, Luis. Kaya ikaw ang ginawang hepe rito. Ano kaya? Kung wala kang baril, magaling ka pa rin kaya? Bakit hindi ka sumagot, Hepe?
baka namang hindi mo dalang bayag mo. Damputin mo! Ikaw. Damputin mo rin! Huwag ka mag-alam! Pag hindi mo dyan, mapatayin na kita. Damputin mo! Hindi ko naman nakasabit sa iyong tsapang yan, ikaw na ang batas. Wala kang karapatan upang ang batas ay ilagay mo sa iyong mga kamay. Ang tsapang isag-isag lamang ng katarungan. At ikaw bilang isang alagad, isang dapat unang tumingin sa mga altuntunin ng iyong tungkol. Nakita mo sinunggaban nila ang kanilang baril, di ba? Oo. Ipagkat yun ang gusto mong mangyari. Alam mo, higit na mabilis ka sa kanila. Madali para sa'yo magsalita. Dahil hindi kapatid mo namatay. Hindi mo maramdaman ang hapding naramdaman ko. Na ang mga minamahal mo sa buhay kitnin na walang awa. Si Luis ay mahal ko rin, na parang isang tunay na kapatid. Ngunit nung nabubuhay pa siya, ay wala siyang ginawang panlalamang kanino man. Ang ginawa mo ngayon maliwanag. Pinatay mo sila ng walang laban. Hindi ba't yan din ang ginawa Lucky Luis? Oo. Pero hindi yan ang gagawin niya kung siya nabubuhay pa. Ang iyong kapatid ay ginagalang ng lahat. Huwag mong sanang bahira ng batik ang kanyang pangalan. Martin! Pabakura ang paligid ng pook na ito. Mula sa tuktok ng burol na yon, hanggang doon sa pook ng Ilog Kastila. Umpisahan ka agad. Ito umaga po. Ano, Pablo? Ang lupa at bahay mo ay matagal ko nang nabayaran. Bakit hindi ka pa umalis? Wala ko kami malipatan eh. Hindi ko na problema yan, Pablo.
O ano? Pagbibigyan kita hanggang mamaya paglubog ng araw. Pag hindi ka pumalis, ay wala ka ng pagkinabangan sa bahay mo kundi abo. Kaya hanggang maaga, ay kumitos ka na. Sige na! Ito ba ito? Kumusta ang magiting na hepe? Hinahangaan kita, Luis. Bakit? Dahil sa nakaligtas ako. Natural. Sapagkat kung sa ibang tao pumasok ang mga balang tumama sa'yo, Jack, napatay na siya ngayon. Natutuwa nga ako, nakaligtas ka. Huwag mo na akong ulubi. Alam kong matagal mo ng pangarap na mawala ako upang matupad mo marami mong hangarin sa bayang ito. At alam ko rin na ikaw may pakana sa ginawang pagtambang sa akin. Pagkat sila yung mga tauhan mo. Dahan-dahan ka sa pagsasalita mo, Hepe. Baka hindi mo nakikilala kung sino ang pinagdibintangan mo. Pasensya ka na, Martin. Siguro dahil sa dami ng tamang tinanggap ni Hepe. Kaya medyo siya nasira ng bait at hindi niya nalaman ang kanyang sinasabi. Wag! Huwag kayong bubunot! Maubutas ang lalamunan ko! Sana itinuloy mo na. Mula ngayon, ikaw at yung mga tauhan ay pinagbabawalan kong magdala ng mga uri ng sandata. Tama ka ng mga tauhan. Gumawa ka ng paraan. Kahit anong paraan, papatay lamang si Luis. May naisip na ako. Paliligilan namin ang kanyang bahay. At tsak na hindi siya makaliligtas. Kahit ano pang gawin mo ay walang kwenta sa akin. Ang mahalaga ay mawala siya. At huwag nang abutin pa ng kinabukasan. Kailan, Don Servando? Yung ibinigay niyo sa akin ng mga pagkakataong yan nung una. Wala tayong problema. Wala tayong alalahanin. Bakit ka?
ba ang tama niya? Nakatakas yun siya. Ito na marahil ang pagkakataon hinihintay natin. Kung mapapagsalita natin siya, maaari natin siyang gamitin katibayan lamang kay Don Servando. Pero sa ngayon ay kailangan niya ng magagamot. At kinakailangan may tago natin siya. Meron akong alam na lugar. Pati isa pa, Dayan, mapanganib ang katayuan niya rito. Kailangan may layo natin siya rito. Maaaring manuluyan muna sa kamag-anak ni Manoling sa kabilang bayan. Mga kaibigan ko sila. Tama na! Puro kakayabangan, kahambugan. Para kang putang babae. Puro daldal pero wala nang magawa. Isa naman, doktor, sa bayan ito. At yak na doon nila sa puro para kabutin. Kaya siguro ko rin na alam niya kung saan tinago si Turo. Kailangan may ligpit si Turo bago siya makapagsalita. Puntahan niyo ang doktor niyan at dalhin dito. Ito kayo makabalik-balik na hindi niyo siya kasama. Lakayan! Saan siya tinago? Saan? Saan siya tinago? Saan siya tinago? Mabuti pa magsalita ka na. Lalo ka lang masasaktan yan. Saan siya itinago?
lang dapat makaalam na siya namatay. May binabalak ako, Pepe. Umasahan sa inyo. Sorte. Idiota! Imbecile! Wala na ba kayong gagawin tama? Conservando, nagkakataon lamang mo yun. Huwag ka na mga tuwilang tonto! Kataon na. Sa ngayon, siya ang nakapagsalita na siguro. At alam ko, siya ang gagawin testigo lahat sa laban sa akin. Kaya pansamantala, ay alis muna ako sa bayan ito. At babalik lamang kung patay na si Luis at si Puno. At siya ay problema mo, Martin. At kapag hindi nangyari yun, huwag ka na magpakita sa akin. Josefina, inanda mga kakailangan ko. Pasukin na! Nalalaman namin ang kalagayan mo to. Subalit huwag kang matakot. Wala kang gagawin kung hindi ang sabihin sa amin lahat ng pinagtapat mo noon. Kami na ang bahala. Bibigyan ka namin ng proteksyon. At kung pinakailangan, ay gagawin namin araw at gabi. Haturo? Anong lagay niya? Kapag sasalita na siya, kailangan lang ikaw siya tayo. Turo. Turo! Naririnig mo ako? Kahit ano sabihin nila, ay huwag kang maniniwala. Huwag kang padadala sa kanila. Kung salapi ang kailangan mo, ay bibigyan kita. Akong bahala sa'yo. Kahit na bahay at lupa, ay bibigyan din kita. Huwag ka na magsasalita. Turo? Ano sa palagay mo kami? Magtagumpay kaya ang binabalak mo. Ewan ko lang, Pepe. Pero kinakailangan lumantad sila. Lahat ng patayan, lahat ng pananakot na nangyayari, ay sinasagawa nila ng lihim. Wala tayong katibayan makuha kung siligligin. Kapag nangyari, mamamatay tayo ng walang kalaban-laban. Marami sila. Samantalang tayo dadalawa. Yan ay dapat natin ipagsapalaran. Maaaring mamatay tayo. Pero kung di tayo kikilos, ang bayan ito yung mamamalagi sa ilalim ng kasama ni Don Servando. Walang dadal niyan, Belena. Ang paglipat ngayon, ang samantala lamang. Mabuti na yung malayo kayong mag-ina. Na hindi kayo madamo sa
maaaring mangyari kapamakan. Turo, dala ko na ang pagkain mo. Ito nga pala. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Basta kumain ka ng kumain, lalakas ka agad. At kung ano man ang gusto mong pagkain, tawagan mo lang ako. Siya nga pala, ang bata mo bang firma ng lahat ng sinabi mo sa amin? Oo. Takot. Hindi, huwag kang matakot. Sinabi naman namin sa'yo na kami ang bahala sa'yo. Bibigyan ka namin ng proteksyon. Kamusta na siya? Malakas po siya. At nakahanda na raw siyang firma ng lahat ng pinagtapat sa akin. Mabuti kong gano'n. Ganda mo lahat ng papeles. Mukhang hindi mo kinalaw yung pagkain. Wala akong ganang kumain. Gusto ko lang malaman mo. Maaaring bukas ay lilipat na kita sa Kapitolyo. Sandali lang. Ako isang negosyante. Ang bawat oras ay mahalaga sa akin. Sa mga sandaling ito, ay malaki na ang nawawala sa akin. Kaya kung maaari sana, Hepe, ay gusto kong makausap ang isa sa aking mga tauhan. Kahit na ako isang detenido, yan ay karapatan ko at hindi mo maaaring maialis sa akin. Kailangan may mga pagbilihan ako tungkol sa aking mga negosyo. Yun ang gusto mong ipatawag. Aking kapatas, si Martin. Hindi ka maaaring magtagal.
Martin. Ipunin lahat ang ating mga tauhan. Pati na sa truko. Umuha kayo ng paraan. Kailangan makatakas ako rito sa lalong madaling panahon. Masubin niyo ang munisipyo ito. Sa dami ninyo, tiyak na hindi na kayo papagkaos. Ako ba? At ito ba, Martin? Martin, lahat ng mga bagong transaksyones ay ipalaw mo muna sa akin, ha? Ano ko ba naman, Pepe? Kararating lang niya. Masyado ka apurado. Hindi ko pa yun na-apuro. Hindi na bale. Sige na, Martin. Ikaw nang bahala sa ating negosyo, ha? Sige na. Dahil, dumarating na sila. Luis! Luis! Naririnig mo ba ako? Kailangan pakawalan mo si Don Servando sa ayaw mo at sa gusto. Hindi papasukin ka namin! Naririnig mo ba ako? Sige, alag kayo. Servando ang hinihintay namin lumabas at hindi kayo. Ano, Hepe? Hindi niyo ba siya lalabas o kailangan ako pa ang kumuha sa kanya? Kailangan mapatay ko muna ang type na ito. Siya may kasalanan ng lahat.
palamunin, ganun na gagawin sa akin! Sinvergüenza! Ang patay na! Ulo! Tulo! 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 Huwag ka tumitig ka! Linlangan nila. Tunggong! 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 bayan ay nagpapasalamat sa lahat mong naitulong sa amin. Pinapanan ko lang ang tungkulin na akong kapatid. Saan mong tuloy mo ngayon? Hindi ko matiyak. Pero dadaan muna ako na Diana. Maraming salamat, Pepe. Marami rin salamat sir. Tarde, tuloy na ako. Salamat Daniel sa mga karawan ng Panginoon sa lahat ng paglakad. Alcalde, bakit po Daniel ang tawag niyo kay Luis?